Pero na-breach na nila yung 100 million pesos mark. Considering, okay, lagi nyo to iti-take note mga kachika, lalo na sa mga bashers. Iyan ay first ever movie ni Kim Chiu at Paolo Abilino. First ever. Okay, hindi yan sequel nung mga nauna nilang pelikula. Wala yang mga part 1, part 2, part 3. Wala. Yan mga kachika, yung nag-iisang pelikula na ginawa nila. Hindi ko sasabihin yung pangalan ni Xian Lim na pinariringgan niya. Pero ito mga chika, para kay Kimi, ang deal breaker para sa kanya, mga chika, ayaw niya sa taong manloloko. Okay? Ayaw niya sa taong may partner na humahanap pa ng iba. Magandang araw mga chika. Idol ko ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. Dahil today is Tuesday, let's have our quick Kim Pao update ngayong araw ng Martes mga chika. At simulan nga natin yan sa tumataginting na 100 million pesos na gross revenue ng My Love Will Make You Disappear as of March 31. Tamang narinig nyo mga kachika, 6 days pa lang simula nung ipinalabas yan sa mga sinihan. Pero na-breach na nila yung 100 million pesos mark. Mga kachika, gusto ko lang linawin sa inyo, hindi saktong 100 million yan dahil nalampasan na nila yan. Okay? Definitely that is more than 100 million pesos na. So mga kachika, this is a very good news para sa ating lahat, lalo na sa mga Kim Pao fans. Dahil syempre, matagal na nating hinihintay na sumabog yan eh. Diba? Ang dami kasi talagang nambash, diba? Kina Kim Chiu tsaka kay Paolo Abilino. Kesyo ang baba daw nung kita, nung first day release, diba? Nung kanilang pelikula. Kesyo wala daw binatbat sa mga sinihan. Pero ayan mga kachika, look at them. Diba? They are soaring high ngayon pagdating sa mga gross revenue. At sabi nga mga kachika sa isang post na nabasa ko, tila lumalaban ang My Love Will Make You Disappear sa posisyon ng top 5 highest grossing Filipino film sa North America since the pandemic. So mga kachika, sobrang lakas talaga ng Kim Pao. Kumbaga, daming sinagasaan mga kachika na iba't ibang mga local film, diba? Ng My Love Will Make You Disappear. Tatapatin ko na kayo mga kachika, alam ko marami talaga ang mga Kim Pao fans sa Amerika, okay, sa US, particular na sa Canada at sa California. Pero hindi ko inaasahan mga kachika na ganito kadami. Diba? Hindi ko inaasahan na halos matumbasan nila yung dami ng mga fans dito sa Pilipinas. Diba? Kaya nga sabi ko kahapon, diba, sa vlog ko, if you could still recall, pati mga foreigners talagang nahuhumaling sa chemistry, saka doon sa pakilig na feeling na ibinigay ni Kimi tsaka ni Paolo sa kanilang pelikula na My Love Will Make You Disappear. Considering, okay, lagi nyo to iti-take note mga kachika, lalo na sa mga bashers. Iyan ay first ever movie ni Kim Chiu at Paolo Abilino. First ever. Okay, hindi yan sequel nung mga nauna nilang pelikula. Wala yang mga part 1, part 2, part 3. Wala. Yan mga kachika, yung nag-iisang pelikula na ginawa nila. Okay? At this moment, yan pa lang, pero most likely masusundan at masusundan pa yan. Kaya of course, let's congratulate Kimi and Paolo, di ba, for hitting the 100 million pesos mark. Actually, mga chika, dagdag ko lang din, alam nyo ba na in-acknowledge ng California State Assembly, okay, ang Kim Pao, kanilang napakalaking kontribusyon sa mundo ng mga pelikula. So that's our Kimi and Paolo, and we expect nothing less from them. Tangkita naman natin mga kachika, nagbunga, di ba, yung pawis at dugo na ibinuhos nila sa kanilang first ever movie. Simula sa mga shooting hanggang ngayon mga kachika, di ba, sa kanilang promo tour, hindi lang dito sa Pilipinas pero pati sa ibang bansa. As of this day mga chika, as far as I know, base dito sa ipinost ni Ate Heidi, mukhang pauwi na sina Kimi tsaka si Paolo dito sa Pilipinas. So mukhang kaninang umaga yung kanilang flight. Okay, so most likely darating sila dito sa atin. Bukas na siguro yan mga kachika ng mga madaling araw. And then let's jump onto our next Kim Pao update for today, and this is about the interview made by Bianca Gonzalez to Kim Chiu and Paolo Abilino. Ngayon mga chika, karamihan sa mga interview to Kim Pao, di ba, puro pakilig.
Okay, karamihan, puro yung mga ulitan, asaran, tsaka tawanan. Pero mga chika, yung interview nila with Bianca Gonzalez, ito medyo serious siya. Okay, kasi parang yung dinreel down dito ni Bianca is more on personal stuff, okay, sa buhay ni Kim Chiu tsaka ni Paolo Abilino. Actually, yung title nga ng interview, di ba? Paano ba ito? Kagaya nung sinabi ko kanina mga kachika, this is more on personal stuff, okay? Personal preferences, mga wants and don'ts, di ba? Ni Kimi tsaka ni Paolo, yung mga ayaw nila sa mga partner nila, yung mga gusto nila sa mga partners nila, and many more other stuff. Okay, walang masyadong pakilig dito sa part na to, but more on serious stuff. Okay, at yung pinakatinutukan ko dyan mga kachika, yung tanong sa kanila ni Bianca kung saan, what is your deal breaker? Okay, ano yung makikita mo sa partner mo na magiging dahilan para ayawan mo siya? Okay, para mag-disappear ka. You could still recall, di ba, sa mga previous interviews nila, umamin si Kimi tsaka si Paolo na kapag sila ay nagmahal, talagang bigay todo lahat. 'Di ba? All out, 'di ba? All out love. Wala na silang itinitira minsan sa sarili nila. Lahat 'yon ibinibigay nila sa taong mahal nila. Okay? So, etong nakikita nila na ito sa kanilang partner, mga kachika, ay kayang pawalain lahat ng pagmamahal na 'yon. 'Di ba? So, mga chika, unang tinanong diyan si Paolo Abilino, and Paolo said na ayaw niya sa mga taong mata pobre. Okay? Ayaw niya kapag nakakita siya ng isang partner, 'di ba? Isang babae, 'di ba? Girlfriend niya man siguro 'yan, or kung ano man yung relationship na meron siya, and then masyadong mababa yung tingin sa kapwa niya. O specifically daw, Majika, sa mga waiter, sa mga vendor, and to those other people that surrounds them na mas inferior yung estado sa kanila. So, Majika, para kay Paolo, gusto niya pantay-pantay yung tingin ng mga tao sa isa't isa. Kasi ganun daw siya mga kachike. Kumbaga, hindi niya tinitignan yung sarili niya na, ako mayaman ako, ikaw hindi ka mayaman. Hindi siya ganun mga chika. Pantay-pantay lahat, kumbaga equal lang. So kapag yung partner niya daw mga kachika ay nakita niyang mata pobre, it's a no-no, mawawala na siya, ayaw niya na. So mga chika, ganun pala yung tinitignan ni Paolo. That's the deal breaker for Paolo. What for you is one relationship deal breaker that kung mangyari yon, it will make you disappear? Ako siguro, kumaga, na-mention na rin yung date at lahat-lahat. Ayoko nang walang respeto sa tao, sa ibang tao. Like, kunwari, like sabihin mo, yung mga servers sa restaurant, pag bastos makipag-usap, or pag mababa yung tingin sa mga tao. Dahil ako talaga, gusto kong kumakausap at tumitingin sa tao dahil alam kong kapantay ko lahat ng taong kinakausap ko. Hindi dahil for example, mayaman ako, parang dito ka lang. Hindi, dapat, parang yun yung deal breaker for me. Hate na hate ko talaga yung mga bastos na tao na walang respeto sa mga nakakasalamuhan nila sa paligid na nagtatrabaho lang din. Yeah. In short, mata pobre. Hindi ko alam yung Tagalog term pero tama no, mata pobre yung term for it. Mata pobre ba yung term? That's a deal breaker for you. Yeah. I didn't think you'd answer that. Pero tama. And we all know, si Kim Chiu hindi siya ganon. Masasabi natin mga kachika, safe na safe ang ating Chinita Princess dyan. Diba si Kimi napaka-humble. Actually yung tingin niya nga sa sarili niya mga kachika, mas mababa pa nga minsan doon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Diba kahit napakataas na ni Kimi, tingin niya sa sarili niya mga kachika, siya pa rin yung nasa baba. O nung narinig ko nga, diba yung sagot na yan ni Paolo, nagulat ako na yan pala yung parang pinaka-biggest turn off ni Paolo sa isang tao. Yan yung deal breaker niya. Diba? Ayaw niya sa taong mata pobre. And then mga kachika, eto naman yung sumunod na sumagot. Siyempre, yung ating Chinita Princess. At dito ko pinaka nagulat. Okay? Parang meron siyang pinaringgan mga kachika. Pero uunahan ko na kayo, wala akong sasabihin pangalan. Okay? Hindi ko sasabihin yung pangalan ni Xian Lim na pinariringgan niya. Pero ito mga chika, para kay Kimi, ang deal breaker para sa kanya, yung makikita niya sa partner niya, okay, na kapag nakita niya yon tapos hindi niya magugustuhan at magkukos ng pagkawala niya or magdi-disappear yung love niya sa partner niya. Mga chika, ayaw niya sa taong manloloko. Okay?
ayaw niya sa taong may partner na, humahanap pa ng iba. Diba? Para ano yan mga chika, in short, ayaw niya sa two-timer. Ikaw, Kimi, what is a deal breaker that would make you disappear? Very simple. Kapag may iba siya, di-disappear na talaga ako. Hindi na ako makikipaglaban kasi bakit? Ba't ka naghanap ng iba? Hindi ba ako enough? O sige, kayo na lang. Mag-disappear na ako for life. Yan. Ang bilis nung sagot mo na yun lang. Yun Simple. lang talaga. Pag naghanap ka ng iba, di ba parang hindi enough yung isa lang. Hanap ka pa ng another. So, kung naghanap ka ng another, ibig sabihin, hindi ka masaya sa akin. So, might as well end this and I'm just gonna disappear and you continue your life. Daming hindi nakailag na nanonood at nakikinig. Sabi nga ni Kimi mga chika, di ba, kapag ka nakita niya yung partner niya, di ba, or yung mahal niya na may tinignan pang iba or may nagustuhan pang iba, aalis na daw siya. Magdi-disappear na daw siya and then ahayaan niya daw yung partner niya na mag-go on sa buhay niya basta siya aalis na siya. Di ba? Wala naman sinabing pangalan diyan si Kimi. Wala siyang sinabing pinatatamaan. Actually, si Bianca Gonzalez nga yung nagsasalita diyan na tamaan na daw siguro yung mga lalaking ganyan. Siguro baka si Xian Lim tinatamaan diyan. Pero yun mga chika, yung deal breaker kay Kimi. Okay? Ang maganda lang diyan, Paolo is not a two-timer. Okay? Kaya siguro, di ba mga chika, naging maganda yung chemistry nila from the start. Kasi mga chika, yung mga ayaw ni Paolo, wala lahat kay Kimi. While yung mga ayaw naman ni Kimi, wala lahat kay Paolo. So mga chika, kaya nga siguro sila ang nagkatuluyan ngayon, di ba? Dami kasi mga nagsasabi, di ba? Common misconception ng lahat. Basta artista, ang tinitignan lang ng mga yan, itsura ng partners nila. Di ba? Basta artista, ang titignan lang yan, yung mayaman. Gusto nila yung may kaya, may kapangyarihan. Pero mga chika, iba sina Kimi tsaka si Paolo. Di ba? Wala silang sinabi na magdi-disappear siya kapag walang pera yung partner niya, or magdi-disappear siya dahil yung partner niya hindi kagandahan or hindi kagwapuhan. Hindi mga chika, may mga specific traits and personality silang kinaayawan, and it's good to know wala yun ni isa sa kanilang dalawa. Kaya nga mga chika, they are the perfect fit for each other. So mga chika, nakakatuwa yung interview na yan. Actually, isa yan sa mga interview to Kim Pao na talagang nagustuhan ko. Okay, hindi siya masyadong pakilig, hindi siya masyadong tawanan kulitan. Medyo seryoso yung mga tanungan, pero may laman. Okay, may laman kayong mapupulot mga chika. And mas makikilala natin deeper si Kimi tsaka si Paolo git doon sa nakikita natin sa kanila kapag sila ay nasa harap ng camera. To be honest mga chika, even Bianca Gonzalez, sinabi niya dyan na nagulat siya sa mga narinig niyang sagot from Kim Pao. So that's it for our Kim Pao update today mga chika. Again, let's continue to support My Love Will Make Disappear. Ilalaban natin yan mga kachika na mas tumaas pa ang kanilang gross revenue sa mga darating na araw. Okay, sa mga hindi pa nakakapanood, puntahan nyo na kaagad yung pinakamalapit na mga sinehan sa inyo, and I'm guaranteeing you, sulit na sulit yung oras at pera nyo. Chika Patrol signing out!